Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga kay Raisa May, kay Bimby at sa iba pang mga dabarkads. So unahin nating pag-usapan ang magiging kaganapan po ni Jerome Ibardome by October 10, 2026. So anong event yan? Ayon nga dito, Geromantics sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo, Geromantics Anniversary registration is now open. So invited daw po kayong lahat para po yan sa first founding anniversary na kung saan ay celebrate with us a day of fun, friendship, Filipino traditions, and unforgettable memories as we mark our first founding anniversary. So, ang tema, Larong Pinoy, Pusong Global. So, ang registration po mga kadabarkads ay 1,000 pesos. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagkadamay po ng Itbulaga Director na si Ai Segura sa isyong kinakaharap ngayon ni Raisa May and ni Kim Chiu. Ayon nga dito matapos ang viral na biro ni Kim Chiu kay Raisa May, napasama na rin sa usapan si Ai Segura matapos magbigay ng kanyang opinyon. Say niya, mas okay kung mas maging sensitive sa mga biro, kahit aminado siyang hindi niya napanood ang mismong viral clip. Ayun na nga beshi, todo react ang mga netizens. Marami ang napateka lang dahil bakit daw may opinion agad kahit hindi pa alam ang buong eksena. Habang tuloy ang bardagulan online, game namang ipinagtanggol ng mga fans si Kim at iginiit na misinterpret lang talaga ang kanyang joke. Sabi ko nga po mga kadabarkads, hindi naman masamang magbiro, hindi naman masamang magpatawa, as long as wala naman tayong dinadrag na ibang pangalan para po makapagpasaya, di ba? Kaya next time, extra careful sana sa mga joke at maging sensitive sa mga biro. Samantalang Kim Chiu tila may rest back po sa mga nagtatanggol kay Raisa May Dizon. Ayon nga dito, Kim Chiu shares cryptic post after backlash over Raisa May joke. Actress and television host Kim Chiu appeared unfazed by the backlash she received over her joke involving fellow TV personality Raisa May Dizon, sharing a series of cryptic and motivational posts on social media over the weekend. On her Instagram stories on Sunday, Kim reposted a video carrying a message about being misunderstood and perceived as the villain in someone else's story. At some point, you have to accept that you're going to be the villain in someone else's story, the video said. It added that people should stop trying to explain or defend themselves against other opinions, saying let them talk, let them misunderstand you, let them have their opinion. If someone paints you as the villain, let them. Just don't shrink yourself trying to rewrite the story that you never meant to be a part of. So tila nga daw patama ito mga kadabarkads sa mga bashers na supporters ni Raisa May. At dahil dyan, may rest back nga po ang ilang mga netizen. Sabi dito, Dear Kim Chiu, this is not about letting people misunderstand you. Many of us genuinely want to understand why you did what you did. A person was hurt by your actions. If it was unintentional, a sincere apology and a clear explanation would go a long way. You know better than most how much weight you rate your words and actions carry. If there's truly nothing to explain, that would suggest the heart was intentional, which I hope is not the case. Taking responsibility and showing humility in moments like this can rebuild respect far more effectively than staying silent or defensive. I hope you'll choose to address this openly.
So sana po maglabas na lamang po ng statement si Kim Chu para po matapos na po ang isyong ito, 'di ba? Kasi grabe po talaga yung pambabatikos sa kanya and grabe din talaga yung pagtatanggol ng mga Dabarkads natin kay Reza May Dizon. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga Kadabarkads ang tungkol dito sa episode ng Itbulaga na mapapanood nyo po ngayong araw ng Martes. So ulitin ko lamang po, pre-recorded na po ito. Ito po yung tinaping nila noong June 26. So mamaya nyo po makikita yung pa-banner po sa Sugod Barangay na kung saan ay hawak po ni Jose Manalo. Ginawa po yan ng isang Dabarkads natin doon. And also yung pagdantay po ni Bimbi sa shoulder ni Raisa May Dizon, yan mapapanood nyo po yan. At alam ko hindi rin makakalagpas sa mga paningin po ninyo itong couple na kulay po ng mga kasuotan ni Raisa May and ni Bimbi. Sa mga patuloy pong naguguluhan kung bakit hindi daw po nila napanood ang episode na nasa mga screen po ninyo ngayon, ngayong araw nyo pa lang po yan mapapanood. Bali inunahan lamang po ang programang Itbulaga na ilabas ang video na yon ng mga audience na present po during taping episode ng naturang programa. Samantalang, kinaaliwan naman po ng mga Dabarkads natin at casual netizen ang binahagi po ni Raisa May na parang naging bonding na rin po ng handler po ni Bimbi at ni Raisa May. So si Raisa May po ang nagme-make up dito po kay Jack Salvador. Grabe no? Super close talaga sila mga Kadabarkads mula noon hanggang ngayon wala pong nagbago. Samantalang patuloy pong nananawagan si Raisa May Dizon na pakireport daw po ang gumagamit po ng kanyang video and picture na kung saan ay ginagamit nga po sa online gambling. Wala pong ini-endorse or pinopromote si Raisa May Dizon na gambling application mga Kadabarkads. Kaya naman kung meron daw kayong makikitang ganito, pakireport daw po agad mga Kadabarkads. So parang ang nagparating sa kanya nito ay si Ian Red. Si Ian Red po ang nakakita nito at pinasa marahil kay Raisa May Dizon. Sabi nga po dito ni Raisa, thank you Mama Ian Red. So basta po sikat at viral, asahan na po talaga na gagamitin po si Raisa May ng mga mahilig pong gumawa ng deepfake na video para po makapanglokot, makapangakit, makapanghikayat po ng mga mabibiktima po nila mga Kadabarkads. Kaya maging matalino po tayo. Samantalang talakay naman natin ang tungkol dito sa napagdesisyonan po ni Bimbi mga Kadabarkads na talaga namang ikinalulungkot po ng marami dahil tila baga mauudlot at hindi po matutuloy ang hashtag Maybe na Love Team sa Itbulaga. Ayun nga po dito mga Kadabarkads, si Bimbi Aquino ay papasok na sa kolehiyo sa taong ito, 2025. Plano niyang kumuha ng kursong legal management bilang paghahanda sa kanyang pangarap na maging abogado balang araw. Napagdesisyonan niya na unahin muna ang kanyang pag-aaral at ang pag-aalaga sa kanyang ina na si Chris Aquino. Kaya naman, isinantabi muna niya ang mga alok sa kanya na pumasok sa showbiz. So doon pa lang po mga Kadabarkads, medyo nakakalungkot, 'di ba? Pero masaya naman po tayo dahil yung pangarap po ni Bimbi ay unti-unti niya na pong makakamit. Yun nga lang, ang kahilingan po natin, pag hindi po siya busy, baka pwede naman, 'di ba? Na dumalaw-dalaw siya sa programang Itbulaga at i-continue pa rin ang hashtag maybe dahil ang dami talagang napapasaya po ng mga netizen sa naturang programa. So ipag-pray natin mga Kadabarkads na gawin niya pa rin pong libangan ang programang Itbulaga. So kayo ba mga Kadabarkads, ano opinion niyo po dito? Please comment down below.